Okay, sorry guys, na-end yun kanina. So, katuloy ito nung video natin. Napindot ko lang dun sa pag-aayos ko. Okay, so 3 jacks yun kanina. Getting 3 jacks without replacement tayo. Okay, so the probability of first jack. Okay, so ilan ba yung jack doon sa ano natin sa deck of cards? 4. So, that will be 4 over 56. Okay, and then the probability of getting the second jack. Nakuha mo na yung jack na isa. Ibig sabihin, 3 na lang yung pagpipilian mo doon. At dahil hindi mo naman na binalik yung unang card, yung 56, magiging 55 na lang. Okay? And then, yung probability din ng third jack. So, nakuha mo na yung isang jack doon sa first, nakuha mo na yung another jack doon sa second. Ilan na lang yung jack na natira? 2 na lang. At, dahil 2 din ang natanggal doon sa, bakit 56 yan? 52. Sorry, 51. Ayan. At dahil 2 na lang, yung natitira doon, eto magiging 50 na lang. Okay? Or dahil natanggal yung 2 cards na jack doon, eto magiging 50 na lang. So, these are the probabilities of our events. So, naapektuhan yung second na draw natin kasi nakuha na natin yung isang jack. Naapektuhan yung third na event natin kasi nakuha na natin yung 2 jack. So, I hope that is clear. So, the probability of getting 3 jacks now ay 4 over 52 times 3 over 51 times 2 over 50. Okay, so that is equal to 4 times 3 times 2 equals 24 over 52 times 51 times 50 equals 1,332 132,600. Ayan. So, we can reduce this by 24. Tignan nga natin. Divided by 24. Ayan. By 24. So, that is 1 over 5,525. So, this is the probability na magkakasunod na 3 jack. O, tignan ninyo kung gaano kahirap manalo sa braha dahil yan yung chance na 3 jack yung makukuha mo, diba? Meron yung mga ganun na dapat 3 jack, dapat tatlong alas o kaya 3 king. Hindi ko kasi maintindihan. Yung teacher namin nung MA namin, meron pa siyang sinasabing flash, mga ganun. Hindi ko naman alam yung flash. Paano ko naman masosolve yung problem, diba? Okay, so straight, gumaganon siya. Hindi ko naman alam yung mga yon. Okay, so let us proceed to our next example. It says there, our next problem, getting an ace, a king, and a queen in order. So, sunod-sunod daw. So, getting an ace. Yung first ay getting an ace, the probability of getting an ace. Yung second ay the probability of getting a king. And then, yung next ay getting a queen. Ayan. Okay? So, yung ace natin, 4 yan. Diba? 4. So, 4 over 52. Okay? So, halimbawa, nakuha na natin yung isang ace. Mami, hindi naman maapektuhan kapag kukuha tayo ng king. Maapektuhan pa rin. Kasi hindi mo naman binalik yung ace na nakuha mo na isa. Yung king kompleto pa. So, 4 yon. Okay? Pero, yung sample space mo, hindi na siya kompleto kasi nabawasan na siya ng isang ace. So, ito ay magiging 51 na lang. Sana naintindihan niyo yun. Okay? And then, sa queen, although ace at saka king yung kinuha, so, hindi naapektuhan yung number ng queen. Okay? 4 pa rin siya. Pero dahil nakakuha ka na ng 2 cards, maapektuhan yung denominator mo o yung sample space mo. So, natanggalan siya ng 2. So, ito ay magiging 50. Okay? So, I hope that is clear. So, getting now the probability of ace and king and heart, or heart pala yun, hindi queen. Heart, pareho din. Heart. Sorry, heart. Heart pala siya. So, this is heart. So, ilan ang heart? 13, di ba? Okay, 13 yung heart. Kaya lang, doon sa 13 na yon, nakuha mo na yung isang ace na heart at saka isang king na heart.
Okay, so hindi mo na binalik. Halimbawa, so paano ang gagawin natin dyan? Paano ang gagawin dyan? So, queen pala. Tama pala, queen. Iba yung nakita ko. Number 2 pala yon. Heist! So, probability of queen. Ayan. Litong-lito na tayo. Gutom na tayo. Alas 12 na kasi, guys. So, 4 pa rin yun. Okay? So, yung denominator lang or yung sample space mo lang na bago. So, that will be ace and king and queen. Ayan. So, magkakasunod yan, di ba? So, magiging 4 over 52 times 4 over 51 times 4 over 50. So, that will become 64 over ilan? 64 over 1,000 or 132,600. So, let us reduce that by 4, I think. Or by 8. Kasi ito kanina ay by 24. So, pwede ang by 8. So, that will be 8 over 1,600 or 16,575. Ayan. So, hindi yun negative o positive yan. Okay. So, this is the probability of getting an ace and a king and a queen nang magkakasunod-sunod. Ayan. Okay? Next, we have getting a club. So, the probability of getting a club yung nailagay ko doon. Club yun, sorry. And then, getting a spade. And getting a heart. Okay, getting a heart. So, the probability of getting a club ay 13 yung club, di ba? Yung set ng club. So, 13 over 52. Kapag nakakuha ka na, syempre nabawasan yung club mo. Pero hindi naman club yung susunod, spade naman. So, 13 pa rin yung spade mo. Pero yung sample space mo ay nabawasan na ng isa. So, magiging 51 na lang. And then, heart naman yung susunod. Hindi rin naapektuhan yung set ng heart mo kasi club at saka spade naman yung kinuha mo sa una. Pero, 13 pa rin yan. Pero, nabawasan na ng dalawa kasi yung naunang cards. So, this is 50 na lang. So, the probability of getting a club and a spade and a heart ay 13 over 52 times 13 over 51 times 13 over 50. That is equal to 2,197 over 1,000 or 132,600. Okay, pwede siyang ma-reduce by I think 13. Okay, so that will become 169 over 10,000. Hindi para basta 10,200. Let us see. Okay, so 2,197. Okay, by 13 nga. Bakit bang kulit ko? Okay? Ayan. So, and then number 3, ang sabi dyan sa libro ninyo o kaya sa PowerPoint natin, papadala ko din to yung PowerPoint para pwede nyo tignan-tignan. Okay, getting 3 clubs. Ayan, 3 clubs naman ngayon. So, tulad nung una kanina, so first draw natin. So, getting the first club. And then the probability of getting the second club. And then the probability of getting the third club. Okay? So, ngayon, yung club natin yung set ay 13. So, 13 over 52. Eh, nakuha na yung isang club. So, ito ay magiging 12 na lang over 51. Tama? And then, ito ay magiging 11 na lang over 50. Kasi, dalawang club na yung nakuha. Okay? And then, that will be 50. Kasi, dalawa na rin natanggal doon. So, getting 3 clubs ay 13 over 52 times 12 over 51 times 11 over 50. That is equal to 1,716 over 132,600. And we are going to reduce that by, I think, ilan ba? Let us see, 13 times 156. Okay, by 156, so we have 11 over 850.
Ayan. Okay, so that is the probability. So I hope that is clear. If you are confused, you may go back to this example. And let us proceed to our next one, our third and last example for multiplication rules for dependent events. Box 1. So meron tayong dalawang boxes daw. Okay? Box 1 contains, so ito yung mga sa box 1. Okay, it contains 2 red balls. So red ay 2, and then we have blue ay 1. And then sa box 2 na daw, sa box 2, ang red naman ay coin naman ang tinose. Okay? Tapos ang condition, if it falls head, kapag head daw, yung lumabas, ay magse-select tayo ng isang ball doon sa box 2. Sorry, nalito na talaga ako. Sorry guys. Okay. Bakit natatanggal ka? Hindi siya makapit. Ayan. Okay, sa box 2 pala, merong 3 blue balls. So, ang blue ay 3. At ang red ay 1. Ayan. Ngayon, magto-toss ka daw ng coin. Kapag head daw ang lumabas, doon ka sa box 1 kukuha ng ball. Kapag tail ang lumabas, doon ka sa box 2 kukuha ng ball. Okay, medyo complicated, di ba? Okay, ngayon ang hinahanap niya ay yung probability na ang makukuha natin ay red ball. Ayan. Okay, so this time kailangan talaga natin gumawa ng 3 diagram para makuha natin yung mga probabilities. Okay? So, ito yung uunahin natin yung pagtotoss ng coin kasi yun ang mauunang gagawin. Magtoss ka muna ng coin. Kapag ito ay head, doon ka sa box 1 kukuha. Kapag ito naman ay tail, doon ka sa box 2 kukuha. So, ayan. So, ito yung pagtotoss muna ng coin. Coin muna tayo. Okay? So, head at saka tail. Ayan. And then, dito tayo sa box 1. So, dito sa coin, meron silang 1/2, di ba? 1/2 na chance. O kaya 50%. Okay? And then, halimbawa, head, ang lalabas doon ka sa box 1 kukuha. So, meron tayo doong red at meron tayong doong blue. So, ano yung probability dito? So, ito yung probability of events natin. So, ang probability nito, dahil 3 yan, 3, so ito ay 2/3, tama? And then, ang blue ay 1/3, kasi tatlo yan, oh. Okay, so this is the probability. And then, kapag sa box 2 naman, dito sa red ay 1/, ilan ba? Okay, 1/4. And then, kapag blue, 3/4. Ayan, 0. Kapag sa box 1, okay, at head yung sa box 1, ang red ay, ang probability niya ay, ilan? 2/3. At saka ang blue ay 1/3. Ayan, ang probability. And then, dito naman sa tail, dito ay sa box 2 ka naman kukuha. Sana naintindihan nyo ito, ha? Okay, then sa box 2, kapag red, ang probability ng red sa box 2 ay 1/4. Okay, and then kapag blue naman, ang probability niya ay 3/4. Ayan. Okay? So, ayan siya. And then, ang sabi, what is the probability of selecting a red ball? Red ball. Ibig sabihin, ang probability nitong red dito, imumultiply natin. Okay, yung 1/2 times 2/3. Why? Kasi, pwedeng ang lalabas ay head at kailangan nating makuha yung probability nito.
So, the probability of getting head and red ay 1 times 2 is 2 over 2 times 3 is 6, or that is equal to 1/3. Okay? And then, dito naman, ito lang ang kailangan naman natin. So, the probability of tail and red, that is equal to 1/2 times 1/4 is 1/8. Tama? 1/8. And then, ang susunod nating iisipin ay pwedeng makuha yung red ball doon sa sa box 1, pwede rin siyang makuha doon sa box 2. So, yung next, although hindi niya sinabi doon, ang next na problem ay yung red ball can be drawn from box 1 or box 2. Tama? So, meron tayong or dyan. Okay? So, anong ibig sabihin yan? We are going to add these two probabilities. Ayan. So, in adding the two probabilities, we have now the probability of getting a red kasi pwede siyang makuha doon sa box 1 or sa box 2. Nakukuha niyo yan? Okay. So, ang unang kinuha natin ay yung kapag head and red. Sorry. Kapag head and red. Kapag tail and red. So, pinag-multiply natin sila. Now, pwede siyang makuha sa box 1 or sa box 2. Okay? So, the probability is ito at saka yun. So, that is 1/3 plus 1/8, which is equal to 11/24. Okay, so 24 is the least common denominator. 24 divided by 3 is 8 times 1 is 8. 24 divided by 3 ay 8 is 3 times 1 is 3. So 8 plus 3 is 11/24. Okay, so this is the probability of drawing the red. So I hope that is clear. If you are a little bit confused of this, then you may go over the video again.